Ganitong luto naman po ang gawin nyo po sa kamuting kahoy. Napakasimple lang po yung mga sangkap at madali lang pong gawin pero napakasarap. Hello po, for today's video ay magluluto naman po tayo ng ating merienda for today. Meron po ako ditong 1 kilong kamuting kahoy, nabili ko po kahapon sa gilid ng kalsada pag pamalingki ko po. Ito po ay ating babalatan at huhugasan po. At heto na po, nabalatan ko na po at nahugasan. Pagkatapos po natin itong mahugasan, ito po ay ating gagadgarin. Gamit ko po itong panggadgad po dito sa ating kamuting kahoy. After po natin itong magadgad, ito po ay sasalain natin. Hindi ko na po ito pipigaan. Sasalain ko lang po dito sa salaan. After po mailagay po natin dito sa salaan, ito po ay squeeze lang po natin. Pero na-amaze ako kasi kanina pa po akong ka-squeeze po dito pero wala po naman lumalabas na sabaw nitong ating kamuting kahoy. Ay meron naman po ng konti lang. Parang, ito lang po. Sa 1 kilong kamuting kahoy, ito lang po yung sabaw na nakuha po natin dito sa pinag-squeeze po natin. Ibalik na po natin dito sa medyo malaking mixing bowl. Kasi maglalagay na po tayo dito ng mga sangkap. Ilagay na po natin itong 1/2 cup na sugar at ilagay na din po natin itong 50 grams na butter at maglalagay na rin po tayo nitong buko. 1 buko po ito pero ilalagay ko muna po kalahati baka kasi napakarami naman po nito. Haluin na po natin ito para po mapadali po yung paghahalo po natin. Ito po ay kakamayin ko na lang po. Haluin lang po natin hanggang sa mag-combine na po yung lahat na sangkap na nilagay po natin dito po sa kamuting kahoy at yung sugar po ay matunaw na din po at yung butter. Dahil medyo nakukulangan po ako dito sa buko kaya ilalagay ko na po yung 1 buong buko dito sa ating mixture. Mas masarap po kasi medyo marami yung buko. Haluin lang po ulit natin at nakalimutan ko po pala maglagay ng 1/2 teaspoon na asin. Maglalagay po tayo dito ng 1/2 teaspoon na asin. Mix po ulit natin hanggang sa mag-combine na rin po yung asin dito sa ating mixture. After po natin ito ma-mix, i-prepare naman po natin yung dahon na lalagyan po natin dito sa pagluluto po natin itong ating kamuting kahoy. Napunasan ko na po pala itong ating dahon kaya maglalagay na lang po tayo dito ng ating mixture. Gagamit po ako ng sukatan para po pantay-pantay po yung ating pagkakaluto. 1/3 cup po pala itong ating sukatan na gamit ko po. After po nating malagyan ito po ang ating cup, ilalagay na po natin dito sa ibabaw ng dahon. At pagkatapos po, ito po ay ipaplat po natin dito sa dahon ng saging. Yung medyo manipis lang po para madali lang po siyang maluto. After po maplat po natin ito dito sa dahon, ilalagay na po natin dito sa pinainit po natin na pan. Tatakpan po ulit natin ito ng dahon ulit. Sunod po, takpan po ulit natin ng takip ng kaldero. After mga 3 to 5 minutes, ito po ay buksan na po natin at baliktarin naman po natin para yung kabilang side naman po yung ating lulutuin. At tatakpan po ulit natin ito ng ating takip ng kaldero. After 2 to 3 minutes po ulit or 5 minutes nga po, ito po ay bubuksan po ulit natin at hahanguin na po natin dahil ito po ay luto na po. I-transfer na po natin dito sa isang lalagyan. Tanggalin na po natin yung dahon at heto na po yung unang naluto po natin na kamuting kahoy mixture. Ulitin lang po natin sa mga natitira pa. Takpan po ulit natin ng dahon ng saging at takip ng kaldero. At heto na po lahat yung naluto natin na mixture ng kamuting kahoy. Bali nakaluto po ako sa 1 kilo ng kamuting kahoy ng 8 pieces pero 6 na lang po ito kasi yung 2 po ay nakain na po namin. Natakam po kasi kami dito. Mas masarap pa po ito kung lalagyan po natin ng margarine or butter dito po sa ibabaw at maglagay pa po tayo ng sugar. Pero ako po ayaw ko po kasi maglagay ng sugar kasi matamis.
Ayaw ko po lang masyadong matamis. Ito pong linagay po natin sugar na 1 1/2 cups ay tamang-tama lang po dito. Hindi po siya masyadong matamis. Pero kung gusto nyo pong medyo matamis, mag-add na lang po kayo ng sugar. Pero kung maglalagay naman po kayo ng sugar sa ibabaw, tamang-tama na po yung 1/2 cup na sugar na linagay ko po. Kasi tamang-tama lang po yung tamis. At heto na po yung ating mixture ng kamuting kahoy. Napakasarap po nito at hindi ba napakadali lang pong gawin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung wala pa po kayong merienda for today, magluto na rin po kayo nitong ating kamuting kahoy. Di ko po alam kung anong pangalan po nito, basta ito po ang naaalala ko nung bata pa po kami na isa sa mga merienda po namin na linuluto po ng aming lola. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tinderang Kusinera. Bye-bye. God bless us all.